Breaking news, Ombudsman Boying Remulla gagawin ni Marcos Jr. bilang Chief Justice ng Supreme Court. Naku po, ito yung mga balitang umaatikabo ngayon mga banateros, mga kabiyaya. At kung mapapansin nyo, medyo okay na yung ating nalamunan dahil panay luya at oregano natin, kaya hindi na tayo masyadong inuubo at hindi na tayo masyadong paus. Ha! So yung mga banateros, mga kabiyaya, ito nga si Ombudsman Boying Remulla ay may mga balibalitang at may mga nagsasabing kumpirmado na gagawin siyang Chief Justice ng Korte Suprema. Talagang grabe ka, Idol BBM ha. Ang ganda ng mga naiisip mo ha. Nakakaputang ina ha. So nga mga banateros, no, ito yung mga pag-uusapan natin ngayon. At ito, Marcos Jr. nag-positive. Aba, ano ba tong nag-positive si Marcos Jr.? So, syempre, bago natin yan simulan, huwag nyo pong kalimutan na i-like, share, comment, and subscribe ang ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin yung join button kung gusto nyo pong maging membro, maging fans, at malaking tulong din po yan para sa aking YouTube channel. So, pindutin nyo lang dyan at bahala na kayo kung anong gagawin nyo dyan. May mga level naman po yan. Ano po yan? Parang sign na ikaw ay number 1 fans ni Jay Guevara Tebe. So yun, yung super thanks naman, ano ko na sa inyo, i-explain ko na. Yung super thanks, at saka yung join button, yan po yung mga parang ano lang, pasasalamat, pag-suporta, ganun. Pero hindi ko naman po kayo pinipilit ha. Yung pag-like, pag-share nyo lang na sa mga video ko, napakalaking tulong na hunong, napakalaking bagay na po nun. At ayun, no, ngayon nga ay matindi pa rin ang usapin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero wag ka, alam mo ba? Eto na. Alam mo ba na gumagastos ng 25 million sa kada hearing sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Ay grabe, no? So may natitira pa pong 92 days, no? 92 days times 25. So equal magkano to? 2,300, no? So 25 million times 92 days gagastos po ang kabuuang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na tumatagingking na 2,300 million pesos. Oo, grabe ang ginagastos po ng Malacanang para lang hudyaan. Ang ginagastos ng Senado para lang hudyaan sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. O mga basher, labas, sasabihin nyo na naman, kasalanan ni VP Sara yan kasi gumawa siya ng katarantaduan. Ulol! Kung talagang impeachment ang usapan, mas karapat dapat i-impeach si Marcos Jr. sa dami niyang pinagnanakaw sa kaban ng bayan. For your information, motherfucker. So yung mga banateros nga, no, nalaman ko po ito sa isang video ni Attorney Paulo Panelo Jr. na nagkakahalaga pala ng 25 million ang ginagastos sa araw-araw na hearing sa impeachment trial. So nakakapagtaka lang na bakit ganun kalaki. At akala ko ba sinasabi ng mga BBM senators at ng mga congressman na ito ay malaking tulong daw sa sambayan ng Pilipino kapag na-impeach daw si Vice President Sara Duterte. Kung ganito pala kalaki ang ginagastos sa kada hearing araw-araw sa impeachment trial ni VP Sara Duterte at ito ay sa kabuuan ay nagkakahalaga ng 2,300 million, di hamak na mas makakatulong siguro to sa mga kababayan natin kung ilaan nitong pera na to sa mga nasasalanta ng baha ngayon. Grabe na naman ang baha ngayon sa Pilipinas. Shoutout kay Senator Erwin Tulfo. 'Di ba? Sinabi mo na wag nang pakialaman, wag nang intindihin ng flood control scam, wag nang i-hearing. Wag nang i-hearing dahil anong pinaka matibay na dahilan mo doon? Dahil baka mabisto ka, nadawit ka talaga? O dahil gusto mong mahirapan ang bawat Pilipino sa nangyayaring baha ngayon? So shoutout sa'yo, Senator Erwin Tulfo ha. Hindi makakalimutan ng sambayan ng Pilipino yung sinabi mong yan. No? So yun, no? Grabe talaga mga banateros, mga kabiyaya.
talagang pera, buti sana kung pera ng mga senador etong ginagastos sa hearing na to. Kaso pera ho natin yan. Pondo po ng taong bayan ang ginagastos sa kada hearing na yan. Tapos malalaman natin na ganito pala ang kanilang gagawin. Ganito pala ang kalaki ang ginagastos dyan. Ang tindi, no? Biruin mo, 25 million per day. Ang pinagtataka ko, bakit ganun kalaki? Ano yan? Pangpasahod ba sa mga... Pasahod ba or pangkain? Pasahod ba sa mga empleyado sa Senado? Pangkain nila? So, paano tumataginting na ganyan? Ang tindi naman pala. So, ibig sabihin, talagang gumagastos ng pera ang Senate sa walang kakwenta-kwentang bagay. Sa tutusin, wala hong kwenta yan eh. Yung impeachment trial ni VP Sara Duterte, walang kwenta yan. Hindi makakatulong sa bansa natin yan. Bakit? Pag na-impeach si VP Sara, sasagana ang Pilipinas. Pag na-impeach si VP Sara, bababa ang presyo ng bilihin? Hindi. Yung kuryente, bababa ba? Hindi. Yung mga kriminal, magsisibago ba sila pag na-impeach si VP Sara? Hindi. So anong mapapala ng Pilipino dyan? Wala. Ang mga makikinabang diyan ay yung mga politikong naghahangad na tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa 2028 dahil wala na silang makakalaban. Ganyan kalupit. So eto na nga, no, pag-usapan po natin. Pag-usapan po natin etong matinding balita ngayon na kung saan, no, etong secret plan. Hindi ko alam, dito tayo banda. Yan, dito tayo. Etong secret plan na sinasabi ni Congressman Leandro Libiste. Basahin natin, may kita nyo dyan sa screen. Secret plan, Libiste. Tinanong si Tinyo kung bakit ipinost ang larawan ng kanilang sikretong pagpupulong kasama ni Erice. Nagtanong si Batangas 1st District Representative Legarda Libiste kay Teacher Party List Representative Antonio Tinyo kung bakit nito ibinahagi sa social media ang larawan ng kanilang pagpupulong kasama si Caloocan Representative Egay Erice na may kaugnay umano sa isang secret plan. Sa Facebook post, sinabi ni Libiste na inaasahan niyang mananatiling lihim ang naturang plano upang maging sorpresa ang susunod nilang hakbang. Sabi ni Libiste, bakit mo pinost itong picture nating meeting kasama si Kong Erice tungkol sa secret plan Kong Tinyo? Akala ko ang plano ay susorpresahin natin sila. So sa madaling salita dito mga banateros, etong si Congressman Libiste ay naisahan ni Tinyo. Ikaw ba naman? Bata pa kasi din kasi talaga to eh. Congressman Leandro Libiste, simulat sa poll, parte na ng mga makakaliwayan si Tinyo. Isa sa mga tigapagtanggol ng mga makakaliwayan. Kung si Pangulong Duterte nga, binigyan sila ng posisyon sa gobyerno noon, pero inambush pa rin nila. Ikaw pa kaya? Mga hudas yang mga yan. Congressman Leandro Libiste, huwag kang basta-basta na maniniwala sa mga pinagsasabi ng mga yan. Huwag kang magtitiwala sa mga yan. Tutuklawin ka rin nila. O ngayon, anong ginawa sa'yo, di ba? Kaya yung mga secret na sinasabi mong mga plano nyo, mas dihamak na, mas okay kung sarililihin mo na lang. Kimkimin mo na lang muna, tsaka mo ilabas kapag gusto mo na. Huwag mo nang iasa na makipagpulong ka sa mga yan. Mga bataan ni Marcos Jr. yan eh. Diba? Huwag kang magpapadala sa mga mabulaklak na salita nila. Hudas, demonyo ng bayan niyang mga yan. Tapos magtitiwala ka. Ang tindi talaga, no? So, eto na. Mga banateros, mga kabiyaya, eto, pag-usapan po natin. Eto yung isa sa mga sinasabi ko sa inyo, ha? Boying Rimulya, plano umanong gawing susunod na Chief Justice upang pababain ang impeachment threshold sa Senado. Isang sensasyonal na aligasyon ang umuusbong ngayon sa pampublikong diskusyon matapos ihayag ng kilalang political blogger na si Joey Debay
ang ukol sa di umano'y planong pagtatalaga kay Ombudsman Secretary Jesus Crispin Boying Remulla bilang susunod na Chief Justice ng Supreme Court. Sa kanyang inilabas na pagsusuri ngayong araw ng Hulyo 2026, nagbabala ang vlogger na ang planong ito ay may malalim umanong koneksyon sa mga nagaganap na pangpolitikang legal na labanan sa bansa, partikular na sa pinagpapatuloy na impeachment trial sa Senado. Ang posibleng pag-upo ni Remulla sa pinakamataas na pwesto sa hudikatura ay inuugnay sa layuning baguhin o pababain ng legal na pamantayan sa pagpapasya sa bansa. Ito yung sabi ni Joey. Boying to be SC, CJ to lower threshold, 1.5, 3 of senators present. Ito ang malaking katanungan at babalang ibinahagi ni Joey De Bayer sa kanyang post. Ang isyong nilabas ng vlogger ay pumupuntirya sa isang napaka-critical na bahagi ng saligang batas ng Pilipinas. Narito ang totoong legal na basehan upang maunawaan ng konektado sa kanyang ulat. No? So, basahin nyo na lang doon sa ArcLight News. So, grabe, no? Talagang, ang tindi na desperado na talaga sila para lang pabagsakin si VP Sara Duterte. Alam nyo, matagal na rin naman talaga din namin alam to, na may plano talagang ilagay sa posisyon si Boying Remulla bilang Chief Justice. Para nga naman, kung ano naman yung mga, kasi kadalasan, di ba, kung matatandaan nyo, yung unang impeachment trial ay ang ang hadlang doon ay si Senator Chis Escudero at ang Korte Suprema, dahil in-archive ng Korte Suprema yung impeachment at sinang-ayunan ng Senado na yun naman talaga din yung tamang gawin. So ngayon, ang nangyari, yan na yung panibago nilang hakbang ngayon. Ilalagay nila si Boying Remulla bilang Chief Justice ng Supreme Court para wala nang problema kapag nandun na yung impeachment, ang impeachment about kay BP Sara Duterte, laban kay BP Sara Duterte. Tapos ngayon, yung ombudsman, baka si anong ilagay dyan? Kung hindi ako nagkakamali, baka si John Vic Remulla or si Larry Gadon. Tapos, ang pagiging DILG, baka totoo nga yung bali-balita ng nakaraan na si Garapatang Trililing ang ilalagay dyan. Naku, mahirap yan. So grabe talagang kademonyohan na to. Pati yung konstitusyon, yung batas natin, wawasakin nila para lang makontrol nila at para lang mapatalsik ang mga Duterte sa posisyon. Grabe. Ang lupit nun, ha. Talagang kakaiba, ha. Oo. So, alam naman natin kung gaano nakawalangya, kademonyo, ang pag-iisip ni Marcos Jr. Pwedeng-pwede niyang gawin yan bukas sa makalawa or mamaya. At speaking of Marcos Jr., BBM, nag-positive. O eto, easy lang kayo mga basher. Babasahin ko pa Ha? O eto, may kita niyo dyan sa screen, ha? Magpo-positive lang kapag nagpa-hair follicle test na. Ito ang reaksyon ni dating COA COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon kasunod ng paglabas ng ilang survey firm, kabilang ang pinakahuling Asia survey na nagpakitang 50% ng mga Pilipino ang hindi approve sa kabuuang performance ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Bangag Jr. Sa kanyang social media post, iginiit ni Guanzon na negative ratings na si BBM. Siguro magpa-positive lang yan kapag magpa-hair follicle test na siya. Ang pahayag ay lumabas matapos ilabas ng Publicus Asia ang resulta ng pahayag second quarter 2026 survey kung saan 23% ang nag-aproba sa performance ng gabinete. Samantalang 27% ang nananatiling ayaw or 50% ang nagpahayag ng disapproval ayon sa survey firm. Ang tanong ay,
tumukoy sa kabuuang performance ng lahat ng miyembro ng Administrasyong Marcos mula Hunyo 2022 hanggang sa kasalukuyan. Putangina naman kasi. Paano man hindi bababa ang ratings mo para yung BBM? Putangina mo, hayop ka. Kung sino yung mga lumalaban sa korupsyon, yun yung pinapakulong mong hinayupak. Ako, di ka ba naman sandamakmak na tanga? Di ba? Tapos ngayon, mag-accept ka ng mataas na rating sa amin, ng mataas na approval ratings. Ano kami? Ulol? Lulo mo. Di ba? Ano kami, ulol? Na para kahit ganyan yung katarantaduang kademonyoan na pinagagawa mo, sasang-ayon kami. Ulol. Tigil-tigilan mo kami dyan, ha? Wala kang mauuto dito. Tigil-tigilan mo yung mga pinagagawa mo niyan. So yan yung isang pwede mong gawin. Magpa-hair follicle test ka para mag-positive yung ratings mo. Samantalang ito, ipapanood ko sa inyo. Itong video na kung saan ay napakagandang paliwanag ni Attorney Paulo Panelo Jr. mapatungkol ho dito sa impeachment na to. At marami ditong nabunyag, ha. So ito po, panoorin natin para lubuso nating maunawaan. Opo, mali ba yung sa panig ng prosekusyon, yung pagtayo at pagtatanong ni Senador Risa Hontiveros, attorney? Well, yung pagtatanong niya, parang karapatan naman niya yun bilang huwes na mag-clarificatory question. Siguro ang hindi lang masyadong angkop is siguro at that stage is yung pagtanong niya ng legal argument, kasi mukhang hindi yun yung sapat na or yung tamang panahon nung specific timing lang na yun. Hindi yun yung nararapat na panahon para magdebate ng legal arguments, kasi at that time ano pa lang siya, presentation ng evidence or paglalatag lang ng facts. Pero maganda yung tanong niya kasi tama naman siya. Lahat ng ipinakita ng prosecution sa araw na yon, wala naman doon ang nagpapatunay na talagang nangontrata nga si VP Sara ng isang assassin or ng isang tao para patayin si President BBM, si First Lady at saka si former Speaker Romualdez. Opo. Sa mata po ng mga ordinaryong Pilipino na hindi na rin naabutan or nakalimutan na yung pinakahuling impeachment trial kay Chief Justice Corona, kung manunod ka talaga, parang ang bagal ng ang bagal ng takbo sa loob ng 3 araw, ang bagal ng nandun pa lang sa isang witness, ang daming tanong, ang daming mga objection, magkabilang panig. Normal ba ito lalo na sa regular court, kasi bihira lang, hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na makapanood ng kagaya nitong trial, attorney? Depende kasi yan sa estilo at strategy ng bawat abogado. So may mga hearing na talagang matagal inaabot yung presentation ng witness dahil maraming ang objection, tapos paminsan naman mahaba lang talaga yung testimonya. So parang dito makikita natin na bawat panig mahilig mag-object on technical grounds. Kaya tumatagal. Hindi ko na matandaan masyado kung ganun kadalas mag-object nung mga panahon na yun sa impeachment trial ni Justice Corona. Pero yun, sana nga sa mga susunod na hearings mas mabawasan yung mga objections, lalo na on technical grounds. Kasi one, nakakasagabal siya sa pag-usad ng testimonya. At pangalawa, pag masyado kasing technical, kahit na kunyari nasa panig ka ni VP Sara, baka lumabas na puro technical grounds ang objections, ayaw niyo lumabas yung katotohanan. Para sa akin kasi, kahit lumabas yung katotohanan, mapapatunayan na hindi impeachable yung mga inaakusa kay VP Sara or hindi niya ginawa yung mga inaakusa sa kanya. So kung ako ang tatanungin, ililimit ako yung objections dun lamang dun sa mga mahahalagang bagay. Tsaka dun sa mga nagmamasid din, kasi nga masyadong technical, naririnig lang natin itong mga ganito sa mga korte, regular na korte. Kung na-appreciate ba o nahihimay ba ito, siguro sa mga abogado maintindihan natin, pero iilan lang po yung mga abogadong senator, judge, baka nga
hindi pa nila na-gets kung ano ba yung ibig sabihin nun. At sige lang, doon na lang tayo sa finals. Magbobotohan lang ng yes or no pabor sa impeachment, attorney. Kaya mas maigi sa tingin mo na medyo luwagan at wag masyadong ganun na nangyayari last 3 days. Mm. Ako personally, ang estilo ko kasi sa trial, pinipili ko lang yung objections ko kasi pagka masyadong madalas, parang nakakainis din siya doon sa judge, 'di ba, sa huwes. Although naiintindihan naman ng kunyari isang judge or isang abogado kung ano yung basehan ng objection at ano yung dahilan kung bakit kailangan na mag-object. Yun nga, dahil nga hindi ordinaryong korte ito yung Senate Impeachment Court na kinabibilangan din ng mga senator judges na hindi abogado, tapos naka-broadcast pa ito sa buong Pilipinas, sa buong mundo even. Baka mas maganda na bawasan yung objections para makapunta na dun sa mahalagang parte ng testimonya at para yung defense naman masagot agad. Opo. Diba? Pero ang interesting diyan, Admar, ang naisip ko diyan kasi diba day 3 pa lang tayo, and actually ang reserved trial dates for the presentation of the prosecution and defense are 90 days. Ganun katagal. So at the rate they're going, kasi dapat one witness per day pero itong si Calilong umabot ng 2 araw. So baka itong 90 days hindi pa matapos sa 90 days. Diba? So ang susunod na tanong dyan ay kanino ba pabor ang delay? Diba? Sa prosecution or sa defense? Ang prosecution pwede nilang isipin na pag habang pahaba ng pahaba itong impeachment, araw-araw nating madudungisan ang reputasyon ni VP Sara. Kahit hindi natin, at dahil dito, baka makuha natin yung 16 votes. Or pwede rin naman, kahit hindi natin makuha yung 16 votes, dahil araw-araw natin siyang sinisiraan, baka humina siya sa eleksyon sa 2028. Sa defense naman, kung maganda ang pagsagot nila laban doon sa mga akusasyon laban kay VP Sara, baka iniisip din nila na ang delay makakapabor naman sa kanila. Dahil habang palapit ng palapit ang 2028, at hindi natitibag si VP Sara, palakas ang impluwensya niya sa taong bayan at even sa mga senator judges na syempre may mga political considerations din iniisip. At ang isa pang mahalagang dapat tandaan is sa isang trial, ang huling nagrepresenta ng evidence ay so dun sa 90 days, kung matapos man sa 90 days, yung last 30 days na presentation, defense yan. So baka mas tumatak sa isip ng tao yung ebidensya ni VP Sara dahil siya ang huling sa kanya ang huling salita. So yun ang dapat natin bantayan doon sa mga delays na yan. Si kanino ba nakakapabor yan? Pero ultimately ang tingin ko dito, dahil nauubos yung oras ng Senado at syempre pati yung ibang mga government officials dahil tinatawag silang mga testigo diyan, pati na yung mga House panel prosecutors, ang talo dito actually yung taong bayan kasi nakaka-distract itong impeachment trial sa tunay na trabaho ng gobyerno, which is pagandahin ng buhay ng mga mamamayan. Wala namang makakabuting buhay, mapapabuting buhay dito sa impeachment trial na ito. At narinig na nga natin na magkano ba, 25 million a day ba ang ginagastos ng Senado sa bawat sesyon. So imbis na yung 25 million ginugugol para sa paglikha ng batas na makakaginhawa sa buhay natin, pinag-aaksaya natin ang panahon dito sa impeachment trial na sa aking palagay wala namang basehan. Opo, dito po sa presentasyon ng witness, sa tingin nyo po irrelevant ang witness? Why not panoorin na lang ng buo, maglatagan na lang kung ano ba yung konteksto na sa panig, lalo na sa depensa at sa prosecution naman, i-emphasize nila na talagang merong na-commit? Kasi parang nandun pa yung pinag-uusapan sa paano na-preserve yung yung pag-handle ng video, bakit hindi kinunan ng yung mga ganun pa ang napag-uusapan na attorney. Actually, yun nga, pwede namang ang tawag dyan, doon sa pre-trial kasi pwede kayong mag-stipulate na ito hindi mo na kailangan patunayan to kasi nangyari naman talaga yan. So kunyari yung Zoom meeting kung saan nagsalita si VP Sara, doon sa pre-trial, pwedeng nag-concede na lang yung defense na kasi nangyari naman yan so hindi mo na kailangan patunayan yan. So mapapabilis sana yung takbo ng trial. Pero mukhang one of the strategies na
ginagamit ng defense is all available defenses, which is well within their right. Di ba? Kasi totoo naman ako bilang observer, madaling magsalita kasi wala ako sa lugar nila eh. Di ba? Pero mukhang sa analysis nila, ang tingin nilang nakakabuting depensa or strategy para kay VP Sara is to exhaust all defenses. Kaya yun ang nakikita natin at hindi mo sila masisisi dahil ginagawa lang nila ang trabaho nila. Opo. Doon po sa konteksto naman, no, sa day 3 na ilahad, yung siguro bahagi pa lang, hindi ko masabi kung konteksto na ba yun sa pagkakaintindi ng depensa, yung ilan sa mga videos, lalo na yung mga pahayag ni Attorney Zulaika Lopez at yung sa closing remarks, no, kung ano ba yung pinaghuhugutan, bakit nabanggit yon ng pangalawang Pangulo. Sa tingin nyo po, mabigat ito lalo na sa panig ng depensa na mas lalong maintindihan ng mga senator judge at ng sambayan ng Pilipino. Bakit kaya yun nasabi o nabanggit ni Vice President Sara Duterte? Mahalaga yun. Yung konteksto mahalaga talaga kung bakit niya sinabi yun. Kasi put yourself in her shoes, di ba? May Operation Romanov, merong plot to wipe out all the Dutertes at ang kalaban mo is yung buong puwersa ng gobyerno. Di ba? Kung ganun ang sitwasyon mo, anong gagawin mo? Hindi ka pwedeng tumakbo sa gobyerno para magsumbong dahil sila nga yung kalaban mo. Sila nga yung nagbabanta sa buhay mo at sa buhay ng pamilya mo. So, para sa akin, pwedeng parang naging bluff niya ito. Kumbaga, wala akong ibang matatakbuhan eh. Hindi ko kayo pwedeng pagsumbungan dahil kayo din yung isusumbong ko. So, tatakutin ko na lang kayo. Iba-bluff ko na lang kayo na pagka ginawa niyo sa akin to, may balik sa inyo. So, tingin ko sa akin, hindi yun krimen. Tapos hindi naman ito, Admar, hindi naman ito parang gawa-gawa ko lang, ano. Kung narinig mo na yung principle na self-defense, kunyari kapag nakapatay ka ng tao, walang krimen, exempted ka from, there's no crime committed if you did it in self-defense or defense of a relative or even defense of a stranger. Yan ang sinasaad sa batas. Basta may mga elements yan eh. Una yung unlawful aggression. Ibig sabihin may banta sa buhay mo or may banta sa buhay mo na illegal. Tapos pangalawa, yung ginamit mong pangsangga or pangtabla doon sa banta sa'yo, reasonable yung ginamit mong pangsangga or pangtabla, reasonable force. Tapos pangatlo, walang sufficient provocation, meaning hindi ikaw yung nag-odyok sa kanya na pagbantaan ka, hindi ikaw yung nauna. 'Di ba? So applicable 'yan sa jurisprudence, paulit-ulit 'yan, malinaw 'yan na applicable sa mga physical crimes like murder, 'di ba? Or even physical injuries. Kunyari ginugulpi ka, para depensahan yung sarili mo, lumaban ka tapos nagulpi mo yung kalaban mo, self-defense yun. Kung hindi mo siya pre-provoke para suntok-suntokin ka, ganyan. So, kung applicable siya sa mga ganong klaseng krimen, para sa akin, it should also apply to verbal crimes like grave threats. Kasi, di ba, parang kung pinagbabantaan yung buhay mo ng gobyerno, justified ka in using a verbal threat to repel that threat against your life and the threat against your family's lives. Di ba? Opo. Dito naman po sa nabulgar ba na bias or hindi makatarungan ang panig or sa authorities ng gobyerno, kasi nababanggit na itong mga banta kay Vice President Sara Duterte. Pero ang isa tanong, nagkaroon ba ng matinding investigasyon din or ginawang effort ang NBI kagaya ng effort na ginawa nila na pagkukusa, kasi wala namang complaint mula sa offended party, sila lang yung nagkusa. Bakit dito sa panig ng pangalawang Pangulo, kahit na sabihin natin kung hindi man makipag-cooperate kasi pinagdududahan na yung mga ahensya ng gobyerno, bakit hindi na lang nagkusa din? So naisiwalat din ba dito, attorney, yung ganong senaryo sa kasalukuyan ng ating gobyerno?
Hindi ko lang napanood ng buo, no? Yung day 2 and day 3 sa haba. Pero kung hindi ako nagkakamali, parang walang kinumpirma ba ng NBI na hindi sila nag-imbestiga doon sa threat sa na yung banta sa buhay naman ni Vice President Sara Ang at nabanggit ng lang kasi, pamilya niya. ang nabanggit lang kasi meron daw pero hindi na hindi na nagkaroon ng follow-up question eh. Pero pagpalagay natin na kung hindi man makipag-ugnayan kasi magkadalang isip kung pagbabasahin mo yung closing remarks, nandun na talaga yung ano eh, parang tinanggal yung kanyang proteksyon, yung kanyang mga security, nalalaman na ang kung saan siya papunta, meron ng nagpo-profiling. So kumbaga nawala na siya ng pag-asa siguro, no, na maniwala pa. Pero still like kagaya doon sa pagkukusa, yun yung question eh. Mas more doon sa pagkukusa nila na kahit hindi sila yung offended party, inimbestigahan ko ito kahit na base lang sa mga statement yung mga pahayag at umusad yung kaso, attorney. Sa akin ang takeaway ko dyan is kung hindi sila nag-imbestiga doon sa banta sa mga Duterte, dalawa lang yan. Tinignan nila, tapos nakita nilang meron, kaya hindi nila sinasabing chinek nila, or hindi talaga nila chinek ng sadya dahil alam nilang meron. Diba? Or wala silang pake. So either kahit anong option ang piliin mo, meron talagang kakulangan yung mga otoridad. At kakulangan sa pag-imbestiga at saka sa fairness in the investigation. Opo. Doon naman po sa hindi mismo yung offended party ang complainant. Usual po ba ito? Kasi sa pagkakalam ko, parang ganito rin yung naging puna sa unang bahagi ng kanilang pag-iimbestiga nung sinabmit nila. Tapos biglang naaprubahan naman daw. Meron silang explanation din kasi hinugot lang mula sa mga payag, video statement, video statement yung kay kay Marcos Jr., speech yata yung kay Romualdez. Pwede ba 'yon? Bakit hindi mismong sinumpaang salaysay? Kasi alam naman natin, yung mga senador nga na-offend, nagfa-file din ng cyber libel. Bakit hindi kaya sila nag-file na lang mismo at NBI yung naging complainant? Parang may taga-reklamo sila kahit na sila yung sinasabing na-offend doon sa pahayag ng pangalawang Pangulo, attorney. Totoo yun. Hindi sila, yun ang napanood ko ata yun na sinabi ni Calilong na wala siyang personal knowledge na nag-file ng complaints itong si BBM, si Lisa Marcos or si Martin Romualdez. Hindi ko lang matandaan kung requirement ito para magkaroon ng ganitong klaseng krimen na sabihin ng mga tinarget nung quote-unquote grave threat na na-threaten sila. Pero malaking bagay yan kasi sa ordinaryong kaso, hindi naman uusad ang isang complaint kung yung offended party ay hindi magrereklamo. Kasi ibig sabihin, di ba, hindi siya na-threaten, di ba? Or hindi niya sineryoso yung threat. So magandang i-emphasize yan kasi nagpapatunay na kahit yung mga pinangalanan ni VP Sara, sila mismo hindi nila sineryoso yung di umanong banta sa buhay nila. Opo, dito naman tayo sa mas mahalaga din, yung sa unang tatlong trial, nabanggit ng presiding officer na 16 ang kailangan para ma-convict, no? Tapos walang pagtutol ukol dito. The next day, may paglilinaw, pag-question kung ito ba ay legal opinion lang or paninindigan ng impeachment court at nag-affirm ang presiding judge dito. So, hindi na ito mababago, sir, kasi naaprobahan na nila yung journal sa mga nakalipas na mga pagdinig nila and walang tumutol. So, all the way sa nababanggit mo nga na 70 araw na possible na trial days, ito na yung kanilang paninindigan at hindi na ito pwedeng mabago ng kahit anumang motion or kung ano ba. Pwede naman silang magbago ng isip. Pwede naman silang magbago ng isip pero mukhang definitive naman yung pagsabi ni Chis Escudero at sabi mo nga wala namang tumutol sa mga senador whether majority or minority na paninindigan nila yung 16 unless may ibang ruling ang Korte Suprema. At ang interesting doon ay
kinabukasan nga, pagkatapos sabihin ni Senator Cheese Escudero yung ruling ng impeachment court, lininaw ni Senator Ping Lacson na ruling siya ng impeachment court at kinonfirm niya na dahil ruling siya ng impeachment court, pwede na itong iakyat sa Korte Suprema kasi justiciable controversy na siya. So, yun ang interesting doon kasi mukhang kung sino man ang nagtutulak na bawasan yung threshold vote na 16, mukhang yun ang balak na iakyat sa Korte Suprema yung question. So, medyo nakakatakot isipin kung kasi all the while, Admar, ang paniniwala ako is leading up to the impeachment trial, ang gagawin talaga nila is i-justify nilang pababain yung number of votes required to convict kasi halos inaraw-araw nila yan eh, di ba? Pinakulong nila si Senator Jinggoy, si Senator Marcoleta, inabol nila si Senator Bato, tapos nag-take over sila ng majority ng Senado with 12 votes. So, parang tapos di ba may mga balita na tinakot nila si Cheese Escudero at si Senator Joel Villanueva na kung hindi sila umanib sa majority, ipapakulong din sila. So, doon sa mga ginawa nila bago itong impeachment trial, ang buong akala ko is yun ang gagawin nilang strategy para makuha yung conviction ni VP Sara. Babawasan nila yung threshold vote. Pero, yun nga, as a surprise, on the first day of the impeachment, they conceded already na 16 ang votes required. Para sa akin, dahil parang it's yung ginawa nila before impeachment trial, it's so much work just to give it up on day one of the impeachment trial. So medyo nakakatakot yung implication nun kasi baka confident silang makakakuha sila ng desisyon sa Supreme Court na magsasabing less than 16 is okay to convict, or baka ang tingin ng mayorya at ng Malacanang ay kaya nilang makakuha ng 16 votes sa yun nga yung pananakot nila ng kaso. Opo, doon naman po sa posibilidad na lahat ng mga nangyari sa 3 araw na impeachment trial under kay Senador Cheese Escudero, if ever na katigan ng Korte Suprema yung petisyon na inihain ng mga abogado ng grupo ni Attorney Israelito Torion, sa tingin nyo po, mawawala lahat ng mga pinagagawa nila na mga desisyon, lahat noong unang 3 araw po, Attorney? Well, posible yun. And baka yun nga yung prayer ng petitioners dun sa kaso na yun. Kasi nga, totoo naman na unconstitutional naman talaga na ang isang hindi Senate President ang maging presiding officer sa impeachment. As explained nga nung magkapatid na Senador Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano, bagamat hindi nakasaad sa konstitusyon na dapat Senate President ang magpre-preside sa impeachment trial, kaya lang siya hindi nakasulat dahil yung framers na mismo ang naglinaw sa deliberasyon para sa konstitusyon na kaya hindi ilalagay na Senate President ang presiding officer sa impeachment ng kahit sinong opisyal maliban lamang sa presidente, ay dahil understood na ito. So nagdesisyon sila na hindi na kailangan isulat. Parang ang naging explanation is pag presidente ng Pilipinas ang nakasalang sa impeachment, ang magiging presiding officer ay ang Chief Justice ng Supreme Court. For all other cases, Senate President. Pero understood na yun, kaya hindi na kailangan isulat. So unconstitutional talaga yung pagtalaga kay Senator Escudero bilang presiding officer. At makikita natin kung magre-resulta ito sa pag-void ng entire proceedings. Sana hindi naman dahil medyo medyo effective si Senator Escudero bilang presiding officer. Para sa akin, he's handled it as well as anyone could. Kasi so far, binibigyan niya ng pagkakataon yung bawat panig na binibigyan niya ng leeway yung bawat panig na sabihin ang gusto nilang sabihin. Hindi masyadong technical siya mag-rule on the objections. So far, para sa akin, positive influence si Senator Escudero sa proceedings. Kaya lang, ang problema nga, unconstitutional siya. So meron talagang risk na ma-void yung entire proceedings. Ang tanong is,
bakit ipipilit ng mayorya at ng mga taong nasa likod ng mayorya na gawing presiding officer si Senator Chis Escudero kung alam naman nilang may high risk of unconstitutionality yung ginagawa nila. So dahil nga may mga banta din kay Senator Chis Escudero na ipapakulong siya, non-bailable in connection with the flood control scandal, maaring tinalaga siya dyan para i-secure yung conviction ni VP Sara. Sa ngayon, hindi pa natin nakikita kung na nangyayari yun. Pero baka sa mas mga eksplosibong mga ebidensya at mga article, baka makita natin na biglang pumapanig na si Senator Escudero sa prosecution. Diba? Makikita natin, dapat bantayan natin yan. Pero hindi rin po ba? Kasi parang alam na nila eh. Kasi nangyari itong paglalagay nila ng bagong leader, nangyari itong lahat yata within same day. Na after na merong mahalal bilang bagong pinuno nila, or parang Senate pro tempore pa lang ata yon, no, sa katauhan ni Senador Win Gatchalian. Next nilang move noon during that time, no, nagkaroon ng lumipat na ata si Joel Villanueva, ay yung pagbago ng rules na kahit 12 lang silang bumoto, nagbago sila ng rules. So kumbaga nakikita na nila during that time, as early as that time, na mangungulelat si Senator Win Gatchalian, kaya meron nang nakahandang rules na pwede silang pumili kung sino yung magpe-preside. Na-finalize lang yung pagiging Senate President ni Senator Win nung lumipat na si Senator Chis Escudero, kaya nakakuha sila ng 13. Hindi na questionable yung pagiging Senate President niya. Ang questionable ngayon, doon sa pag-amyenda nila sa rules na una, maliban doon sa 12 lang, meron pang sinasabi si Senador Alan Peter Cayetano na dapat may 1 day na abiso mula sa kanila kung merong mga pagbabago lalo na sa rules of impeachment, attorney. Yeah, tama naman lahat yun. Na mukhang ganong kaaga plinano lahat ng ito. Pero yun, the fact remains. So far so good. Para sa akin, Senator Chis appears fair and he's handling it well. Kumbaga, kung siya yung judge ko sa korte, sabihin ko, mahusay siya. Pero, again, hindi pa, para sa akin, itong article na ito, itong article 4, ito nga yung pinaka walang kwenta. Pero, na article isa ng pa sa prosecution. So, hindi pa ganun ka high stakes ito. Opo, may singit ko lang. Maaari bang, halimbawa kasi parang ang pagbabalik ng kanilang sesyon ay sa SONA pa, no? Or after SONA, maaari silang, or during SONA, pwede pa bang mabago yun? Halimbawa, doon nila i-finalize na, kasi may 30 na sila eh. Doon nila i-finalize ulit, magbutuhan sila ulit doon sa pagbabago ng impeachment rules na pwede silang pumili. Pwede pa ba yun na mahabol sa tingin nyo po, attorney? If ever man na wala pang desisyon ang Korte Suprema, pero mas magmumukha tuloy na mas malinaw na kaya nila inulit itong pag-amyenda kasi alam nilang mali, pero dahil 30 na sila, kaya sinilyohan nila. Maring ganun. Pwede rin ba yun, attorney? Tingin ko, ang posisyon nila dyan is nung naging 13 na sila with Senator Joel Villanueva, in-approve daw kasi yun ang narinig kong justification ni Senator Win eh. While it is true na 12 lang sila nung pinalitan nilang impeachment rules, nung 13 na sila, in-approve yung minutes of the session prior. So para sa kanila, ang position nila is valid na yung pag-elect nila ng presiding officer. Pero it doesn't really matter kasi kahit na-approve na yung rules na yan, kung labag yan sa konstitusyon, kahit 24 pang mag-approve dyan, unconstitutional yan. Opo. At if ever po, nakikita nyo po ba na medyo mangangamote si Senador Win Gatchalian kung siya, halimbawa, ibabalik sa kanya yung pag-preside, attorney, ano nakikita nyo po? Oo kasi medyo unfair to have unfair for him and unfair to the parties to have a non-lawyer preside over the impeachment. Kasi nakita nyo naman, napaka-technical ng objections. Imagine nyo kung non-lawyer, kahit hindi naman si Senator Gatchalian eh. Imagine nyo, kunyari, hindi napalitan si Senator Tito Soto. Imagine nyo siya mag-preside sa sa impeachment court. Yun nga. Hindi ba magiging katawa-tawa yung proceedings kung gano'n?
Opo. Tingin ko masyado nilang masyadong matindi yung pag-iisip nila dito sa presiding officer na to. Kung ako ang advisor nila, 'di ba maganda yung pinakaunang suggestion nila was hindi presiding officer yung term kundi impeachment manager. Yun ang unang ginamit nilang termino So kung impeachment manager si Cheese Escudero, tapos ang Senate President, so ang magre-preside sa impeachment court ay si Senator Gatchalian. Pero kapag ang tanong ay legal, i-refer niya yung question kay Senator Cheese Escudero bilang impeachment manager, di wala nang problema. Pero pinilit kasi nila yung presiding officer Pero So, ang optics niyan, attorney, magiging katawa-tawa talaga sila kung meron. Mas maganda kasi ngayon nakaupo si Senator Gatchalian, di siya nagsasalita. 'Di ba? Tapos si Senator Cheese Escudero lang ang nagsasalita, nag-rule. At least kapag ganun yung setup, i-refer niya pagka legal yung tanong, edi may role si yung Senate President, may Pwede rin. actual role. Pero sa tingin Diba? ko, parang either way, mas pangit yung optics, lalo na kung may pangarap si Senator Win sa mas mataas na posisyon. Kasi, ganyan pala, bakit inaasa, bakit hindi na lang na lang ang gawin nilang Senate President, which is ganyan din yung nabanggit ni Senador Robin Hood Padilla. Nakikita nyo po ba na miscalculate nila ang mga pangyayari? Hindi ko alam kung na-miscalculate nila. Ako, Admar, diba nakakailang taon na ba tayo? Pang-4 na taon na natin to sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Hindi ko masasabi na marami silang miscalculation, pero pinapanindigan nila yung miscalculation nila. Yun ang nakakatakot. Kasi kahit nagkamali sila, ipipilit nila at habang tinotolerate ng taong bayan, itutulak nila. Kaya pagka ini-interview nyo ako, palagi ko sinasabi, bantayan natin, di ba? Huwag nating papalagpasin. Kasi yun ang nangyayari. Yung mga batas o konstitusyon binabali, kung hindi tayo nakabantay, itutuloy lang nila kung anong gusto nila. Kaya, ayun. Yun ang pananaw ko dyan. Opo, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong 10 oras ng gabi sa uli. Yun mga banateros, ang lupit ng pahayag ni Attorney Paulo Panelo. Alam nyo, talagang etong mga defense team ni VP Sara Duterte, yung mga lawyer na mga pinagtatanggol or pinaglalaban yung tama, katulad nila Attorney Turion, Attorney Topacio, Attorney Jimmy Bondok, Attorney Niel, at yung defense team ni VP Sara Duterte talagang talagang hinahangaan ng bawat Pilipino at talagang tinatandaan nila yung mga ginagawa nila dito. Yan dapat talaga yung tularan ng mga kabataan na may mga hangarin or may mga pangarap na maging isang batikan or isang maayos na lawyer sa bansang Pilipinas. Kasi yung ibang mga lawyer dun sa kabila nagtuturo ng katarantaduhan puro mali-maling batas. Sa totosin lang may isang lawyer na puro sobrang ingay na mali-mali naman yung ipinapahayag na batas. Oo, sa totoo lang kahit papano etong lawyer na to ay di ko na lang babanggitin kung anong pangalan, pero putay na sobrang balingo yung mga pinagsasabi niyang mga batas. Sobrang foul, sobrang malayo sa katotohanan. So yung mga banateros, mga kabiyaya, nung maiko-komento nyo ho dito sa mga napag-usapan natin, payag ho ba kayo na maging Chief Justice etong si Boying Remulla? At anong masasabi nyo sa panibagong trust ratings ni Marcos Jr. at dito sa nangyayaring impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye.